Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang relief at rescue operations sa mga kinaukulang ahensya sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Julian sa Ilocos Norte. Sa Bagac City, tumutulong sa paglikas sa mga na-stranded na senior citizen at ilang residente ang mga pulis at ilang volunteers. Nagsasagawa din ng rescue operations ang Lawag City Disaster Risk Reduction Management Office at Bureau of Fire Protection sa Barangay 2 sa Santa Joaquina. Sa munisipalidad ng Adams, humingi na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa DPWH. Ayon sa PDRMO, hindi na madaanan ng kalsada sa lugar dahil sa pagbaha at landslide. Sa ibang balita, handa ng Bureau of Internal Revenue na ipatupad ang Anti-Agriculture Economic Sabotage Law. Ayon kay BIR Commissioner Romulo Maggi Jr., magde-deploy sila ng karagdagang tauhan upang masiguro na hindi smuggled at sangkot sa tax evasion ng mga negosyante. Dapat aniyang matigil ang smuggling dahil sinisira nito ang kabuhayan ng mga magsasaka at nagiging dahilan pa ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Matatandaang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong batas upang paigtingin ang parusa sa mga lumalabag dito. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, mas gipasayon o gipalig-on karon sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA Region 11 ang pag-report sa bisan unsa mang isyu o pagpangabuso sa mga overseas Filipino workers kun mga OFW sa Davao Region. Kana pinaagi sa ilang parokya ng OWA sa barangay programa. Tingwa niini ang pag-adto sa grassroots level o sa mga komunidad aron nga ihatod ang mga serbisyo o programa alang sa mga OFW ug pamilya niini. Sa Davao Region, anana sa kapin 300 ang OFW family circles nga dunay kapin 13,000 ka mga miyembro. Karong tuig 2024, nakaorganisa ang OWA 11 og 41 ka mga OFW groups nga dunay 1,200 ka mga miyembro. Gimugna ang maong grupo aron nga mapaabot og mas sayon ang paghatod sa ilang panginahanglan. Tuig 2001 dihang gilusad ang programa nga nagasuporta aron nga mapalambo ang capacity building, financial literacy ug business idea development sa OFW. Ang mandato o ang kausa sa pagpalambo ani nga maong grupo pinaagi sa paghatag og mga pagtuon, mga capacity building, financial literacy, business idea generation and other na mga mahatag namo nga aron ang kini nga maong plano nga mamahimong haruhay, mamahimong hapsay ug mamahimong pagmalipayon ang pamilya sa OFW. Usa ka batang dunay crab foot nga taga Tagum City ang nakadawat og libreng wheelchair nga gama sa Ratan. Ubos kini sa lingkuranan sa kagawasan nga proyekto sa usa ka asosasyon sa mga persons with disability gikan sa Tagum City, Davao del Norte. Ubos sa mong proyekto, nagahimo sila og wheelchair nga gama sa Ratan nga mo'y ginapanghatag nila sa mga batang dunay apan nga nanginahanglan niini. Sumala sa asosasyon, Ratan ang ilang gigamit sa paghimo sa customized wheelchair, sanglit abunda ang ilang lugar sa maong raw material. Sa kasamtangan, anapa lang sa duha ka mga bata ang ilang natagan sa libreng Ratan wheelchair. Busa nakig-coordinar na sila sa uban pang mga ahensya sa gobyerno, ingon man mga non-government organization aron nga ponduhan ang maong proyekto aron nga mas daghang mga bata pa ang ilang matabangan. Ng kalayaan or chair of freedom, ang purpose po nito is to address the problem of the issue of the children with disability. We innovate wheelchair using Ratan para po ma-address po natin kasi po napakarami po ang bata nangangailangan especially in Mindanao. Ug mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.